Ayan na, pinapa-hold po ni owner ang paggawa dito sa Shell Space Project. Hold muna. Untuk mga rayat, ayan, concrete. Yung ganun yata ang balak nila dito, parang gross magawa sa mga unit po, unit. So, temporaring ayo. Hindi buhay pa si Anding. Maganda po yan, maganda yung kanilang monthly na ano. For now, ayan, kaya po ano muna yung walo na yan. Kanina napansin ko rin, nandun na yung mga tropa na natutulog. Pinalalagay ko na dun, baka yun naman mawala. Dito namin nilagay yung pot ng 5 seat. Yung kanyang wall dito pa. Ito magiging sliding door yata ito kung nagkakamali. Tapos ito yung balcony. Doon sabi ko dati sa vlog natin dito, wala possible po na pagka wala po namin nila architect din nalagyan po dyan. Sa ano na yun, balcony din po yan area, pero mas less po yung dito daw yata. So babayaran lang natin yun. Good morning. Ayan, another day. So another build mga boss. Welcome back po dito sa ating channel. You know, nandito tayo sa view deck. Ayan, napakagandang view. Tapos kape tayo. Kape po tayo lahat. Napakalamig po ngayong umaga. Medyo ano pa po, malamig pa rito pagka ganitong umaga. Bundok mga rayat. Ayan yung bundok. Tapos yung view. Tapos kape. Ayan, for today's video mga boss, update po tayo sa project sa Lakeshore. Preparasyon ng slab. Mag-i-slab po kami doon. Tingnan natin kung makukuha po. Ang target namin is tomorrow. So naka-prepare na yata doon. Ngayon din pupunta yung concrete mix supplier doon para pumasukatan yung area para mabigyan kami kung ilang cubic meter ang kakainin nung ating bubuhusan. Tapos for ocular din kung anong gagamitin na equipment, boom truck or pump crate na pwede dun sa site. Sa may harapan po kasi meron pong doon kable ng kuryente. Tingnan natin kung anong magiging setup namin. Tapos update din tayo sa 10 unit commercial space or commercial stall project sa Bay San Fernando, Pampanga. So ayun, kape muna tayo and then diretso tayo sa site. Ganda. Yan, itong view deck pala bago tayo umalis. Meron akong proposal dito na bala ko nang ipa-continue yung paggawa rito. Yan, matagal na pong natenga. Waterproofing, naka-waterproofing po ito. Ang ginamit ko pong waterproofing dito is Bostik. Ayan, hindi po sponsor si Bostik, pero highly recommended ko po siya tulad sa ganitong mga deck, roof deck. Ayan, maganda po siya. Halos hindi naman po siya tumatagas sa ilalim. Nung kasing wala po waterproofing to, may leak po sa ilalim to. Yung kisame doon na nung nakaraang mga bago pa lang gawa to, nung hindi pa na waterproofing, yung nga tumatagas sa ilalim. Ngayon wala naman siya. Pero take note mga boss, yung pong mga waterproofing tulad ng cementatious, meron pong lifespan yan. For example, na-apply siya ngayon and then lumipas yung panahon, dumaan yung tag-araw or summer, tapos bago dumating yung tag-ulan, dapat check nyo kasi minsan po may mabibiyak rin po yan sa kadagalan sa expose sa sunlight. Kaya kailangan bago magtag-ulan, check rin. Tapos kung maaari, mas mabuti kung nyo na tatapingan ng concrete topping para hindi expose sa sunlight yung waterproofing.
Tapos pwede ring i-tiles na para po ma-secure na. So yun. Dito sa ibaba, ayan, sa ibaba. Sa ibaba dito po yung dito po yung magiging naging ni Rain to sa kanyang computer to mga to. Dito siya nagdo-drawing ng kanyang mga project sa kanyang pag-school, architecture po siya. Architect siya. So graduating na siya this year. Ayan. This year po, gagraduate na yung aking anak na panganay, si Rain, architect. Tapos yung aking bunso, second year ng civil engineer naman ang kinuha po niya. Ayan. Ang gandang tingnan po yung mga magulang. Ayan, nagwawalis sila dito kasama natin dito sa farm. Yan sila pinagkakabalahan. Nagwawalis-walis sila, si nanay tsaka si tatay. Si Lolo Boy po, siya po yung father ko. Si Apo Leleng, mother. So tara, nandito na tayo mga tropa dito. Yan, shoutout pala kay Boss Lemuel Canlas. Ayan, Canlas Builders, shoutout. Yan, dala ko tong steel decking na tira po natin. Gagamitin po natin dun sa septic tank na bubuhusan namin dito sa may 10 commercial stall project. Ayan. Para magamit na rin to, para matibay yung septic tank. Ayan, nandito na tayo dito sa Calulot San Fernando project, 10 unit commercial space. Ayan, mga boss, nandito na tayo. Yun, bale itong unit 10. Itong unit 10 mga boss, pinapaano po ni owner to. Yan, pinalagyan niya na ng ceiling, and then itatiles po ito. Ayan, silipin natin. Ito yung unit 10. Piniprepare na yung pag-finishing dito. Tapos tiles. Tapos mga boss, meron palang dito, meron palang si owner dito. Si owner po ng mga itong building, pinapa-hold muna po yung simula sa unit 2 hanggang unit 9. Yan, meron po kasi silang kausap dito na balak kunin yung mga unit simula dun sa 2 hanggang dito sa 9. So pinapa-hold muna niya kasi still nag-negotiate sila. Baka daw kasi meron silang gawin dito, baka gibain yung mga wall tulad ng mga partition, gibain. Ang balak yata nila dito mga boss, parang 7-Eleven ganon, or Alphamart, yung ganon yata ang balak nila dito, parang grocery. So simula dun sa unit 2 na yun hanggang dito, yung buo na yan balak po nilang kunin. So yun, pinahold muna hanggat hindi po sila natatapos sa kanilang usapan, or ipa-final kung ano yung magiging decision ni owner. So yun, kaya hold muna po. Ayan, hold muna tong unit 2 hanggang unit 9. So yun lang, unit 1 tsaka 10, yun yung pina-continue natin gawin ngayon. Pero hindi pa po sure yun, hindi pa po sure na mag-a-agree si owner dun sa kanilang usapan. Kaya ayan, wala munang gumagawa sa mga unit 2 hanggang unit 9. Pinapauna muna tong harapan. Yan, preparasyon na, tapos na pala yung septic tank doon. So nagpalagay na rin ako ng dito sa may labas. Ito yung magiging temporary kasi gigibain na po ito. Para po yung pinagibaan na to, pwede po natin pantambak dyan sa area na yan. Kasi mataas po yung tatambakan pa dyan, halos sa 1 step down. Tapos yun na yung pinaka slope nya.
Kung hindi ako nagkakamali sa plano, mamaya check ko. Isang step dun pagkakaalam ko, tapos yun na yung slope, yung kanyang parking. Ayan na po siya. Ito po yung perspective. So yung sa gitna na yun, meron pa pong nilalagay doon. Ayan, tinatapos lang yung bubong. So napakaluwang po. Halos sa 3 metro nga yung setback pa na dito. Simula dito sa kalsada hanggang dito sa bay property, 3 meters. So itong setback namin dito nasa 8 meters siya, kung hindi ako nagkakamali. So halos sa total niya isa nasa around 11 meters. So napakaluwang po ng parkingan. So yung kukuha dito, maganda yung location niya, lalo na kung grocery yung itatayo dito. Ayan, solo niya itong parking na to. So yung unit 1 naka-reserve na po yun. Ang balak doon yata, doon ang itatayo yung store doon is Korean store doon sa unit 1 doon. So yung unit 1 malaki yun, Korean store yun. Ayan, nilalagyan na nila mga sani ng ng temporaring security, para pagka okay na yan, gigibay na nila to. Mga sani, lumapo ako ng pagupit yata. Ayo, bumata ka ng 10 taon. Pinatay ko na yung manggugupit ko para walang gagaya. Sino nang gupit mo? Si Andeng? Wala ka si Andeng, hindi ko na na. Si ano? Hindi buhay pa si Andeng. Oo, buhay pa Yung na. nagugupit sa atin nung maliit tayo. Kakasya kaya yan hanggang doon. Hindi na siguro kulang. Lalagay po tayo ng temporary blue sack para meron pa rin tayo yung privacy, para hindi basta-basta nakakapasok yung outsider. Ayan, mahawig na sa perspective yung mga boss, yung pong ating project. Ayan. Siyempre yung pong kulay niyan, baka yung kulay nito mga boss hindi po masusunod yan, dahil sila owner na magde-decide sa color niyan, kulay niya. Diba, 7-Eleven dun sa dulo, Sunback, mga international to ayun, Walter Mart, Kmart, Express Mail, yung mga ayan, ito po yung slope. Bali, 1 step down, tapos step siya. Ayan, alis na siya. Bababa siya ng at least mga mga 30 cm. Tapos garay ay parking. Yung pinaka walkway. Yun okay na yan. Ayan mga boss, ito yung ating buhangin. Hindi ko alam kung nasabi ko na po kanina, yung pong turn na nilalagay ni yan dito, yung magre-renta, yung gusto niya at least mga ililist niya ng 15 years. Ayan, 15 years. Biruin niya yung 15 years, napakahaba po nun. 15 years daw po yung gusto niyang contract dito. Ayan, para sa akin mga boss, kung ako tatanungin, maganda po yun. Maganda yung kanilang offer, yung offer nila. Ayan, at least kung isa lang yung uupa dyan, for example yung 8, so isa lang kausap mo sa monthly na babayaran o renta. Tapos ang gandahan nun, hindi pa mababakante yung mga unit. Ayan, lalo na 8 unit na yung kukunin nila. So update ko po kayo pagka po yung naging kasunduan nila. For now, ayan, kaya po muna yung 8 na yan, hold muna. Ayan, pero ito dire-diretso ito. Tapos si tiles
mga boss, inumpisa ng ano, durugin yung bakod. Next week baka medyo ano na dito, medyo malinis-linis na. I-prepare na po yung ano dyan, yung pinaka garahe, parking. Ayan, ito yung unit 1. Ito dito ano, Korean store. Ayan, baka titinda nila dito yung ano, pang samgyeopsal or ayan, hindi natin alam kung anong titinda ng Korean. Yan, simula dito unit 2 hanggang doon po sa unit 9. So kung kukunin nila yan, nasa around 4 3, 4, 5, 6, 7, 8. So nasa 7 ba? 8 unit. Bali, 10 kasi ito eh. So matitira na lang dalawa, unit 1 tsaka unit 10. So 8 times 4, 8 times 4 meters po ang yan, lawang. Nasa 32 meters. Tapos multiply din natin sa 4/8 ang sukat niyan. So multiply natin sa 8. So nasa 256 square meter total floor area ng kanilang rerentahan. Ang mangyayari mga boss, pagka po nagkaigihan sila, baka daw po tanggalin itong mga CR. Ayan, example ito, baka open nila. Hindi ko alam kung anong gagawin kung sakaling magkasundo po sila. Ay, merienda muna, merienda, tara. Mga boss, meron na naman po nawala dito sa site. Yun yung ano dito, yung poso. Yung poso dito, ito po yung location nya. Dati nagagamit pa namin to, pero nawala ng tubig. Nung continue namin ginamit, nawala ng tubig. Nandito daw po kapon yung poso. So kanina napansin ko rin dahil umikot ako rito. Tinanong ko sa kanila kung tinabi nila. So hindi daw nila tinabi. Ayan, nawala, tinakaw. Yun po yung iniiwasan namin dito. Oy, iniiwasan ko dito kasi sa lugar na to mga boss, madilim na dito daw. Nandun na po sila, nandun na yung mga tropa na natutulog. So yun, nawala yung posto, tinakaw. So yung kawatan nandito pa, halos nagmamatsyag-matsyag lang, kumukuha lang ng tiyempo. Yung mga pintuan na na mga PVC door, dito namin nilagay namin dito. So pinapahakot ko na sa kanila doon. Ayan, pinalalagay ko na doon, baka yun naman mawala. Dito namin nilagay yung mga PVC door. Nakalak naman to, pero madali lang sirain yun lang kung talagang gusto nilang kunin yun. Kaya pinalagay ko na dun sa sa unit kung saan sila nag-i-stay para mabantayan. Ayan, so talagang nandito pa yung mga kawatan. So ayan, meron pa rin dito kasi sa gawin dito. Meron po tayong CCTV dyan. Tingnan ko rin kung re-review ko mamaya yung CCTV kung makahagip. Poso, kinuha, ninakaw. Tawa pare. Ay mga boss, alas na tayo. Kapag maintenance mo. Ay, thank you very much. Maintenance ha? Kaya lang bibi to. Shoutout kay Boss Rodel. Ayun, shoutout kay Boss Rodel tsaka kay Ma'am Marina. Ayan, Boss Rodel. Si Sergeant Bonus. Ayan, shoutout kay Boss Rodel. Sergeant Bonus, kaibigan po natin yan. Ayan, nandito na tayo sa mga boss, sa Lake Shore. Sama pala natin si Architect AJ. Kapasyal natin siya na bobordo siya. Ayan na si Kuya Mar. So ayan, alos preparado na po ito. So tomorrow, confirm na yung aming buhos sa puring. So silipin natin. Choy boss, hata niyo. Ayan mga boss, ito na po yung Lakeshore project. Ayan, halos na lang, ibaring na lang yung kanilang tinatapos ngayon. And then tomorrow, so schedule na po yung pouring or buhos. Ayan o.
kompleto na rin yung mga electrical abang. And then itong iba blackout o drop, yan po yung pwesto ng mga TNB, naka drop siya. Tapos ito yung kanyang garahe. Yan, bali sa taas magiging ano po ito, balcony, kaya naka drop din siya ng 2 inches or 5 cm. Meron siyang blackout dito, naka drop din syempre pati yung kanyang formworks o yung kanyang pinaka support ng 5 cm. Dito mga boss, sa balcony sa taas to. Tapos meron siyang partition dito, kaya nilagyan namin siya ng dito sa may area na to, dahil magkaka-CHB po rito or wall partition, kaya meron siyang band beam. Yan, naka dyan sa kanyang slab. Wala kasi po kasing support sa ilalim to, which is yung kanyang wall dito pa, ayun yung beam. So naglagay tayo ng band beam dyan para karagdagang support. Actually wala po sa plano yan, pero yun nga, syempre kailangan nating suportahan or ilagay yung paano siya titibay. Ay yung parang poste na nakaiga or parang beam na nakapaiga siya. Mga connected po dun sa beam na yun. Ito magiging sliding door yata ito kung di ako nagkakamali. Tapos ito yung balcony yan. Mga 3 meters lang. Base camp. Sige. Ha? 3 meters lang, huwag na ibaba. Sige, galing mo na rito para magamit ko sa bubong. Ayan, dino-double check lang po natin yung mga support. Kailangan talagang yan, matatag. Tulad yan mga boss, yun po ating mga ginamit, halos mga tubo. So dadagdagan pa po namin ng soaring jack yan. Dadalhin pa dito si Bayaw ng mga soaring jack pa para sure po tayo. Ayan. Puro mga GI pipe po yung mga ginamit namin dito. Soaring jack sa mga beam support. Yeah. Bukas puring, kailangan ito, wala pa dito, tutukuran pa to. Ito yung ito yung garahe. Ayan. So original plan mga boss, tulad na sabi ko dati sa vlog natin dito, wala po siyang beam doon. So ang namin na ang tawag dito na napag-aralan lang namin, dahil siyempre yung magiging kalalabasan niya maluwang po yung span. Possible po na pagka wala po siyang beam doon, masyado mahaba yung span niya, halos nasa megit 6 meters siya tayan pag ganyan. So possible po na medyo maalog sa taas, o kaya po inano namin nila architect din na lagyan po dyan. Yan, kaya meron siyang beam doon para umiksi yung span niya. Ayan. Hindi po iniwasan natin yung bang pag naglalakad kayo sa parang umuga, ganun, umaalog. Itong mid landing nitong stair, nabuhos na to. So ito na lang, ipapanik na lang. Ayan, naka rebar na rin. So sasabay na po ito. Bale yung buhos natin isa monolithic, sabay-sabay pati yung mga beam. Kaya mga beam, ang iba po kasi mga boss, yung ibang gumagawa
Kadalasan pagka steel deck po yung gagamitin, binubuhusan nila hanggang dito lang sa pwesto ng steel deck. Alas magtitira lang sila kung 15 cm or 10 cm yung buhos. So magtitira sila, hindi nila pupunuin yung beam. So doon nila ipapatong yung steel deck, and then lalatagan ng rebar, tapos bubuhusan. So mas matibay po yung ganito, yung sabay-sabay po lahat, monolithic, pati beam, ayan, pati mga soroho ng poste, sabay-sabay yung buhos. Ayan. Ayan, ready na yan. Pagka nilalagyan na lang ng mga spacer para hindi nakadikit sa mismong decking yung mga rebar. Ang blackout, yung CR to, tapos may balcony doon. Balcony. Actually sa total floor square meter nito or floor area nito, halos nasa mahigit 400 din square meter to. Ang ano lang dito, ang pagkakaiba lang sa lubang mga boss, to halos balcony ito. Tulad dito, balcony po ito. Tsaka doon yung malaking sa ano na yan, balcony din po yan. Tsaka doon may balcony. So halos same yung kanilang floor area, pero mas less po yung ano niya, yung kanyang pinaka main house or yung pinaka ano talaga titirhan or yung bahay, pinakabahay niya talaga. Halos marami kasing balcony sa taas. Tapos dito sa may ano, open below po ito, high ceiling po dito. Ayan, high ceiling po dyan. Datang wari. Datang wari ating karin. Hanggang mabulong. Magnabuhang kay. Wow. Wala pong kay. Walang mayari pa may rin. Ano sabit? Sabit. Ayan mga boss, oh. Kanya-kanyang ano dito, kanya-kanyang bawon. Tumeterak siya, mga kasa. Naninera. Maka-helmet ka yan ka mo? Gawang helmet, boss. Ayan, pagkatapos po ng lunch break, back to work. Ang kapal pala ng buhos namin mga boss, nasa 15 cm or 6 inches. Ayan, 6 inches, halos pantay po dyan sa ano na yan, sa siding. 6 inches. Sa centimeter, nasa 15. Ayan. So ready na. So kaya naman po i-prepare nila to hanggang ano, hanggang bukas yung buhos naman na boss, siguro mga alas 10. Dahil may truck ban po dito sa San Fernando. So hindi po makakarating na maaga yung mga ano, delivery, yung truck ng concrete mixer saka yung kanilang pump crate. So yung ano pala nila, dito daw yata pupesto yung boom truck sa kabila. Ayan, dito yata pupesto. So dito, halos abot naman siguro dito. So okay naman po pala dito sa subdivision yung pumasok yung mga malalaking truck. So allow naman. So babayaran lang natin yung mga ano, yung mga truck. Babayaran po, mayroon pong gate pass yun. Kaya magbabayad tayo ng ano, gate pass. Haliwan? Hindi na rin tayo magtatagal. Nakasilaw yung ano, deck.